Si Jero ay isang middle-age assassin na bihasa sa paggamit ng poison, pero may isa siyang malaking problema, lahat ng kaibigan niya ay may asawa na habang siya ay hindi pa nakakakuha ng girlfriend, kaya kailangan na niyang may gawin bago siya tuluyang tumandang binata. Sa isa sa mga mission niya, inatasan siyang patayin ng isang Yakuza president, at ang presidenteng iyon ay kasalukuyang parang nakikipagkarera sa lung cancer habang nakaupo sa halos hubad na mga lalaki na ginawang parang furniture, na medyo kakaiba pero mukhang Randy kung tatanungin mo ako. Isang selebrasyon ito para ipagdiwang ang pinakabagong tagumpay ng kanilang grupo, kaya nag-order ang presidente ng wine para sa lahat, pero bilang pag-iingat, pinatikim muna niya ito sa kanyang pinagkakatiwalaang poison taster para masigurong hindi ito lason. Uminom ang taster at matapos makumpirmang walang masamang epekto ang wine, saka palang uminom ang presidente, ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang nagluwa ng dugo dahil nalasan pala ang wine, at ang may kagagawa nito ay si Jero, na lihim na naglagay ng poison sa wine habang nakadisguise bilang waiter. Matapos makumpleto ang kanyang trabaho, tahimik siyang nakihalo sa crowd na parang walang nangyari, isang normal na araw lang sa trabaho para sa kanya. Ngunit habang pauwi, napansin niya ang isang magandang babae na nakikipag-flirt sa isang lalaki sa loob ng kotse, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting selos, hanggang sa sobrang pagka-distract ay diretsong nabangga siya sa isang poste ng ilaw. Maya-maya pa, nakabalik din siya sa kanilang base kung saan kinuwento niya sa kanyang kapatid kung paano naging matagumpay ang mission, at bagamat natuwa ang kapatid niya, nagtaka ito kung paano niya naipasok ang poison sa wine nang hindi ito nahalatan ng poison taster. Ipinaliwanag ni Jero na hindi niya ito nailasutan, sa halip, pinlano niya ang lahat at ginawa niyang immune ang taster sa partikular na poison na ginamit niya. Sa loob ng 3 buwan, palihim niyang hinahaluan ng maliliit na dose ng lason ng pagkain ng taster dahil mas madali itong lapitan kaysa sa boss, at nang makabuo na ng sapat na resistance ang katawan nito, hindi na nito matutukoy kung may poison ang wine, kaya kampante nitong binigyan ng go signal ang presidente na inumin ang kontaminadong alak. Humanga ang kapatid niya sa sobrang talinong plano, pero nagulat din ito dahil mukhang napakahirap gawin ito, at inamin ni Jero na nakakainis nga itong proseso pero ito ang pinakamainam na paraan dahil walang maghahihinala na gagamit ang isang assassin ng ganitong kakomplikadong scheme. Natuwa ang kapatid niya na ligtas siyang nakabalik, ngunit may isa pa pala itong gustong pag-usapan kaya tinanong niya si Jero kung naisip na ba nitong magpakasal, dahilan para mabilaukan si Jero sa kinakain niya dahil sensitibong usapin ito para sa kanya, sapagkat naniniwala siyang imposibleng magkaroon siya ng normal na relasyon lalo na sa uri ng trabaho niya. Hinikayat siya ng kapatid niya na pag-isipan muli ito, ngunit sinabi ni Jero na wala na itong dapat isipin dahil gusto na ng kanilang lola na pumili ng isa sa kanila bilang bagong pinuno ng Poison Clan, at noong tinanggihan niya ito dahil single siya, agad siyang ipinareha ng lola niya sa isang estranghero mula sa branch family at muntik na siyang pilitin na magpakasal sa mismong sandaling iyon. Kahit na nakaiwas siya, iyon ang dahilan kung bakit wala siyang balak magpakasal sa ngayon. At kontento na siya sa ideya na magtatapos sa kanya ang lineage ng Poison Clan bilang huling Poison Master. Kinagabihan, lumabas si Jero para makipagkita sa isa niyang matagal ng kaibigan na si Bugmaster, at naupo silang dalawa para uminom. Binanggit ni Bugmaster na narinig niyang may 3 ng anak ang Needle Master, at natuwa si Jero para rito, pero alam niyang hindi niya mararanasan ang ganong buhay dahil mananatili siyang single habang buhay. Pero kahit papaano, nandyan naman si Bugmaster para samahan siyang maging single. Ngunit may nais palang sabihin si Bugmaster kay Jero, inihayag niyang iniisip na rin niyang magpakasal sa lalong madaling panahon, at nagulat si Jero sa narinig. Ipinaliwanag ni Bugmaster na kamakailan lang ay may nakilala siyang mabait na babae na tanggap siya kung sino siya, kaya pakiramdam niya ay kaya niyang makasama ito habang buhay. Hindi makapaniwala si Jero na ang taong ang specialty ay bugs pa ang naunang makahanap ng magandang partner kaysa sa kanya, pero sa kabila nito, masaya siya para sa kaibigan at binati niya ito. Siniguro ni Bugmaster kay Jero na kahit magpakasal siya ay hindi magbabago ang pagiging best friends nila, at natuwa si Jero doon, pero aminado siyang kahit papaano ay naiinggit siya dahil hindi niya man lang maisip kung paano siya makakahanap ng perpektong asawa. Makalipas ang ilang oras, inimbitahan si Jero sa base ni Gold dahil may pabor itong gustong ipagawa. Ang prinsipyo ni Jero ay nagbibigay siya ng cleaning services sa tamang presyo basta't masama ang target, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya pinapunta roon. Bilang bonus, inalok siya ni Gold na mag-enjoy muna kasama ang mga secretary bago siya magsimula, ngunit tinanggihan ito ni Jero dahil hindi niya kayang gawin ang ganong bagay at gusto na lang niyang matapos agad ang trabaho. Ipinakilala ni Gold ang target na si Mai Kinasaki, isang marriage con artist na niloko ang mga tauhan ni Gold at kinulimbat ang pinaghirapan nilang pera sa pamamagitan ng pagpapanggap na umiibig sa kanila,
Sapat na iyon para pumasa sa criteria ni Jero, kaya agad siyang kumilos at tinurukan si May ng isang nerve toxin. Ipinaliwanag niya na sa susunod na ilang minuto, mararamdaman ng bawat nerve sa katawan nito na parang isa-isang pinupunit, at magiging conscious siya sa bawat sandali ng paghihirap. Ngunit hindi nagpakita ng takot si May at sa halip ay kinakabahang sinabi na kamukha raw niya ang kanyang first love, pero alam ni Jero na sinusubukan lang nitong makatakas sa sitwasyon gamit ang pagfa-flirt, tulad ng ginawa nito sa iba. Inamin ni May na niloko niya ang mga tao, pero sinabi niyang may dahilan siya, kailangan niyang kumita ng sapat na pera para mabayaran ang hospital bills ng kanyang may sakit na kapatid, bagamat inaamin niyang mali pa rin ang kanyang ginawa. Sinabi rin niyang masaya na siya na ang huling sandali niya ay ginugugol habang nakatingin sa mukha na kahawig ng taong minahal niya. Ante-unti nang nararamdaman ni May ang epekto ng poison at malinaw na ang lahat ng sinabi niya ay paraan lamang para galawin ang damdamin ni Jero. Ngunit kung iniisip mo kung sapat bang utu-uto si Jero para mahulog sa isang taong kumpirmadong love con artist, oo nga. Bigla namang nakatanggap si Jero ng tawag mula sa kanyang kapatid, at humingi ito ng paumanhin dahil tinatawagan siya habang nasa gitna siya ng trabaho, ngunit kailangan na raw nitong bumalik sa main family branch kaya gusto niya itong ipaalam bago siya umalis. Nagulat si Jero kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng kapatid niya na si Rayuso ang kanilang lola sa paghahanap ng heir. Dahil wala pa siyang asawa at hindi siya pumayag sa arranged marriage, siya na lang ang papalit. Sinubukan ni Jero na pigilan siya at sabihing hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sinabi ng kapatid niya na wala siyang kakayahang tumakas sa main family, at alam niyang kung tatanggi siya ay malamang naaalisan siya ng kalayaan at gagawing parang baby-making machine, kaya kung iyon ang kapalit, mas pipiliin na lang niyang sundin ang kagustuhan ng kanilang lola. Tinanong ni Jero si Ichari kung ano ang gagawin niya sa kanyang girlfriend, at sinabi nitong wala siyang choice kundi makipaghiwalay. Sinabi ni Jero na huwag niyang gawin iyon, ngunit sumigaw ang kapatid niya na iyon lang ang paraan dahil ayaw niyang si Jero ang magsakripisyo kapalit niya. Totoo na ayaw ni Jero sa arranged marriage, pero ayaw din niyang pagdaanan iyon ng kapatid niya, kaya nakaisip siya ng plano, lumapit siya kay May at sinabi na kung gusto nitong mabuhay, kailangan nitong pumayag na pakasalan siya, dahil kahit papaano ay siya na ang pipili at attracted na rin siya rito, kaya tinanong niya kung game ba ito. Nang marinig iyon, ngumiti si May nang may ginhawa, ngunit agad nitong sinabi, hell no. Hindi iyon inaasahan ni Jero matapos ang lahat ng sinabi ni May kanina, ngunit ginawa lang pala niya iyon para inisin siya bilang huling ganti bago siya mamatay, dahil bakit nga naman siya papayag pakasalan ng isang taong nagpropose sa kanya ilang sandali lang matapos tangkaing patayin siya. Napagtanto ni Jero na may punto ito dahil hindi rin naman siya papayag sa ganong sitwasyon, at idinagdag pa ni May na kung seryoso talaga siyang makahanap ng asawa, kailangan niyang maging tapat sa sarili niyang nararamdaman, kung hindi ay hinding-hindi siya makakahanap ng para sa kanya. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Gold sa comm system at tinanong kung maaari bang bilisan niya dahil gusto na nitong makita siyang patayin si May, ngunit malalim ang iniisip ni Jero, may panuntunan siya na pinapatay lang niya ang mga taong tunay na masama at deservang mamatay, hindi dahil sa hustisya kundi para makatulog siya ng maayos sa gabi. Gayunpaman, isa pa rin siyang mamamatay tao na kumikita sa pagpatay, at matagal na niyang sinasabi sa sarili niya na nararapat lang sa kanya na manatiling mag-isa habang buhay. Pero kahit siya, minsan ay naiisip ding umibig at mamuhay ng masaya, at iyon na nga ang laman ng isip niya nitong mga nakaraang araw. Alam niyang mahirap iyon dahil wala siyang social skills, hindi siya nag-aral sa normal na paaralan, wala siyang naging kaibigan, at bilang poison master, bihira siyang makatagpo ng bagong tao maliban sa kapwa assassin. Sinabi ni May na kailangan lang niyang lumabas at makipagkilala sa iba't ibang tao dahil siguradong may magugustuhan din sa kanya balang araw, kahit na mangangailangan iyon ng malaking effort mula sa kanya, pero bukod doon, sinabi rin itong bilisan na niya at patayin na siya. Pagkatapos ng lahat, karapat-dapat naman iyon ni May dahil sa mga dinanas ng kanyang kapatid dahil sa kanya. Ngunit biglang dumating si Gold kasama ang kanyang mga tauhan sa loob ng silid at sinabi niya kay Jero na tapusin na ito dahil sobra-sobra na ang dating advice na nakuha niya mula kay May. Ngunit diretsong tumanggi si Jero dahil kailangan niyang manatiling buhay si May. Hindi niya ito pakakasalan, pero naniniwala siyang tanging isang taong may matchmaking skills tulad nito ang makakatulong sa kanya na makahanap ng partner, kaya inalok niya itong bayaran kapalit ng tulong para makahanap siya ng asawa. Hindi iyon inaasahan ni May, at kahit ito na ang pinakakakaibang trabaho na inalok sa kanya, masaya pa rin siyang pumayag. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na itinutok ni Gold at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril, at sinabi ni Gold na hindi makakalabas si Jero ng buhay matapos siyang traidorin, ngunit para kay Jero ay hindi iyon betrayal dahil ang panuntunan niya ay pumatay lamang ng human scum,
at hindi sapat ang kasamaan ni May para karapat-dapat itong mamatay. Ngunit ibang usapan si Gold, ang organisasyon nito ay kumikita sa pagtanggap ng trabaho mula sa mga ordinaryong tao at pagkatapos ay ginagamit ang nakalap na impormasyon upang i-blackmail at i-extort ang mga ito. Hindi mabilang kung ilang buhay na ang nasira nila, kaya para kay Jero ay tunay na marumi ito, at mukhang may bago na siyang target. Kumuha si Jero ng Sirisinj at itinurok sa sarili ang isang espesyal na poison, at habang pinaputukan siya ng grupo, bigla siyang naglaho sa harap nila kasama si May at muling nagpakita sa kisame habang may hawak na ilang vial ng poison. Makalipas ang ilang sandali, tinurukan ni Jero si May ng antidote para sa poison na ibinigay niya kanina habang ang lahat ng miyembro ng gang ay nakahandusay, nangingisay, o nawalan ng malay. Ngunit kahit ganoon ang itsura, hindi sila mamamatay dahil ang ginamit niya ay ang kanyang 300-year torment poison na magpaparana sa kanila ng hindi masukat na sakit sa loob ng ilang sandali bago ito tuluyang mawala. Samantala, tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabi na hindi na nito kailangang sundin ang kagustuhan ng kanilang lola. Sinubukan pa siyang kontrahin nito dahil nakapagdesisyon na siya, ngunit pinutol siya ni Jero at ipinaliwanag na napagtanto niya na ang pagkakaroon ng tunay na relasyon ay isa sa pinakamahalagang himala sa mundo, at ayaw niyang sirain ng kapatid niya ang sariling buhay para sa kanya, kaya nangako siya na ang magpapakasal at magiging susunod na tagapagmana ng Poison Clan kapalit nito. Pagkatapos nito, naghanda si Jero na buhatin si May pauwi upang masimulan na nitong bigyan siya ng tamang dating advice, ngunit hindi niya alam kung paano ito hahawakan dahil hindi pa siya nakakahawak ng babae maliban kung bahagi ito ng trabaho niya. Dito sinabi ni May na hindi na niya kailangang mag-alala dahil isa talaga siyang lalaki, at hindi makapaniwala si Jero sa narinig, lalaki pala si May sa simula pa lang, at ang dahilan kung bakit siya nagbihis bilang babae ay dahil lalaki ang huling target ng kanyang kaya kinailangan niyang mag-adjust kahit na kadalasan ay babae ang kanyang binibiktima, kaya bihira lang ang ganitong pagkakataon. Sa kabila nito, gusto na niyang simulan agad ang pagtulong kay Jero, kaya agad niya itong isinama sa isang matchmaking event sa araw ding iyon at may plano siyang siguradong makakatulong para magkaroon ng progreso si Jero. Dumalo si May sa event na nakadisguise bilang babae at inakit ang lahat ng lalaking naroon upang mabawasan ang kompetisyon ni Jero, at habang ginagawa niya iyon, kay Jero na ang pagkakataong kumilos, kaya naupo siya sa tapat ng isa sa mga babae sa event. Pagkatapos magpakilala ng babae, naghanda si Jero na gamitin ang kanyang trump card at agad niyang sinabi na kumikita siya ng mahigit 100 million sa isang taon, ngunit hindi iyon naging epektibo dahil inignore siya ng babae pagkatapos noon, at sinigawan siya ni May kung bakit niya ginawa ang ganong kakras na bagay. Pero para kay Jero, akala niya talaga gagana iyon dahil nabasa niya sa isang blog na gusto ng mga babae ang lalaking malaki ang kinikita. Kahit na may katotohanan iyon sa ilang aspeto, ipinaliwanag ni May na hindi dapat ganon ang simula ng usapan dahil magmumukha siyang sobrang hambog at bastos, at pinayuhan siya na tumingin muna sa mata ng babae at ngumiti bago magsalita. Sinunod iyon ni Jero, ngunit sa kasamaang palad ay mukhang creepy siya kapag ngumiti, kaya naging failure ang matchmaking event, ngunit sinabi ni May na huwag siyang susuko dahil ang susunod nilang plano ay gumamit ng dating apps. Kinahapunan, nagawa ni May na makakuha ng match para kay Jero at nagkita sila sa isang local coffee shop, ngunit nahirapan si Jero dahil umorder ang babae ng desserts para sa kanilang dalawa, at dahil sa kanyang training bilang poison master, napakahirap para sa kanya na kumain ng pagkain na hindi siya ang gumawa, kaya tulad ng inaasahan, nawirdohan ang babae sa kanyang kilos at umalis sa kalagitnaan ng date. Matapos ang ilang sunod-sunod na failure, nagpaalam si May kay Jero para sa araw na iyon at sinabi na magkikita na lang sila ulit bukas para ipagpatuloy ang plano. Ngunit nang lumiko siya sa kanto ay may isang kotse na biglang ramagasa at may lalaking sumilip mula rito at hinablot si May, ang lalaking iyon ay ang nakatatandang kapatid ni Gold, at hinihingi niya ang paliwanag kung ano ang ginawa ni May sa kanyang kapatid dahil dati ay pangarap nitong sakupin ang criminal underworld. Ngunit ngayon ay gusto na lang nitong bumalik sa kanilang hometown at magtayo ng tahimik na cleaning company dahil hindi na raw sulit ang pagiging kriminal. Alam niyang may kinalaman si May dito kaya balak niya itong torturin para malaman ang totoo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng grupo ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, si Jero iyon, at sinubukan nila siyang banggain. Ngunit tumalon si Jero sa ibabaw ng kotse habang sabay na ibinuhos ang isang highly corrosive cleaning agent na ginawa niya sa gitna ng sasakyan, na agad itong hinati sa dalawa. Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa likuran nito at bago pa tuluyang mahulog ang kotse sa tulay, hinablot niya si May at tumalon palayo sa panganib. Samantala, ang tanging nasa isip ng kapatid ni Gold matapos ang nangyari ay, alam mo, baka nga hindi sulit ang pagiging kriminal. Dito nagtatapos ang episode 1, subscribe para hindi mamiss ang susunod na part, at sa huli,
Naupo si Jero mag-isa at napaisip, mukhang mag-isa pa rin ako. Kinabukasan, sinabi ni Jero kay Kin Osaki na makipagkita sa kanya sa isang art gallery, at noong una ay hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit ipinaliwanag ni Kin Osaki na kahit makakuha man siya ng date sa isang babae, sisirain din niya agad iyon. Kaya ito ay isang practice date para maayos niya ang kanyang mannerisms. Habang lumilipas ang araw, magkasamang umiikot sina Jero at Kin Osaki sa gallery, at natural ang kilos ni Kin Osaki, pero si Jero ay sobrang stiff sa kanyang mga sagot, kaya sinabihan siya ni Kin Osaki na mag-relax lang ng kaunti dahil hindi ito interview. Gayunpaman, hindi alam ni Jero kung paano mag-relax, kaya tumakbo siya at nagsimulang maghanap sa internet ng mga pick-up lines. Pero sinabi ni Kin Osaki na magsalita lang siya ng normal, na mas madaling sabihin kaysa gawin para sa kanya. Habang patuloy silang naglalakad sa gallery, napansin ni Jero ang isang DIY candy kit na nakadisplay. At hindi ito basta-bastang candy kit, ito ang kauna-unahang ginawa 40 taon na ang nakalipas. Talagang mahilig si Jero sa candy kits, at kahit collector's item ito na maaaring umabot ng 30 million ang halaga, handa siyang magbayad ng 5 beses pa para makuha ito. Hindi makapaniwala si Kin Osaki na maaaring maging ganoon kamahal ang isang candy kit. Pero ang makita si Jero na excited sa isang bagay ay isang magandang pagbabago mula sa kanyang karaniwang awkward na sarili. At ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong mabasag ang tensyon sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa isang bagay na pamilyar sa kanya, mas relaxed na siya at nakakagawa pa ng mga biro tungkol sa art sa halip na awkward na magbitaw ng pick-up lines. Kaya isang hakbang iyon sa tamang direksyon, nagpapasalamat si Jero kay Kin Osaki dahil binibigyan siya nito ng date rehearsal. Pero hindi pa rin niya sigurado kung paano mahahanap ng isang tulad niya ang kanyang charm. Ngunit habang sinasabi niya ito, itinuro ni Kin Osaki ang kanyang atensyon sa isang lalaki na nakaupo sa unang palapag ng gallery. Sa unang tingin, mukhang kakaiba ang lalaking iyon, nakayuko sa tabi ng isang exhibit at nagbubulong sa sarili. Ngunit mayroon pala siyang mapagmahal na asawa at mga tagahangang agad pumupunta sa kanya sa sandaling makilala siya. Iyon ay dahil isa siya sa pinakasikat na artists ng henerasyong ito. At pareho rin ang patakaran sa ibang talents dahil natural na nagugustuhan ng mga tao ang mga may kakayahan sa isang bagay na kanilang gusto o kailangan. Maaaring mukhang mababaw ang sabihing gusto mo ang isang tao dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin, ngunit bahagi rin iyon ng iyong charm, katulad ng iyong itsura o iyong personality. Kaya kailangan niyang samantalahin ang lahat ng mayroon siya. Naiintindihan ni Jero ang sinasabi nito, pero hindi niya iniisip na mayroon siyang anumang talents na pwedeng gamitin bilang bahagi ng kanyang charm. Ngunit sinabi ni Kin Osaki na mayroon siya, total, nagawa niyang pabagsakin ang isang buong silid ng mga masasamang tao ng mag-isa gamit ang kanyang Poison Master skills. At imposibleng ang isang bagay na ganoon ka-impressive ay hindi maituturing na charming. Hiniling ni Kin Osaki sa kanya na lumapit at bumulong na ang kailangan lang niyang gawin ay magsimulang tumulong sa mga tao. Pero ang may bumulong sa kanyang tainga ay isang bagong karanasan para sa kanya. Kaya nagulat si Jero at napatalon paatras sa gulat. Ipinaliwanag pa ni Kin Osaki na kung gagawa siya ng mga bagay tulad ng pagprotekta sa mga high-profile clients at pagligtas ng mga hostage, mas maganda kung may mga babae sa paligid na makakakita nito, bago pa niya mamalayan, kahit isang tao ay siguradong mahuhulog sa kanya. At hindi ito dapat maging mahirap para sa kanya dahil tinatanggap na niya halos ang kahit anong trabaho basta hindi ito lantaran na masama. Hindi talaga iniisip ni Jero na gagana ito dahil isa siyang Poison Master na pumapatay ng mga tao. Ngunit pinaalala ni Kin Osaki na walang mga rules na nagsasabing hindi rin siya pwedeng magligtas ng mga tao. Kahit ganoon, sinabi ni Jero na parang pakiramdam niya ay inaabuso niya ang babae kung kikilos siya bilang sarili niya para lang magustuhan siya nito. Pero sinabi ni Kin Osaki na hindi naman mahalaga kung paano mo nakilala ang isang tao. Kahit natural kayong nagkabanggaan o sinundan mo siya ng 3 buwan bago iyon, basta tunay ninyong gusto ang isa't isa, gagana iyon. Tingnan na lang si Shiratori bilang halimbawa, maraming batang babae ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang trabaho, pero pinipili pa rin niya ang kanyang asawa higit sa lahat. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at nagsimulang tumakbo palabas ng gallery para makaiwas sa crowd. Isa itong nakakaantig na pagpapakita kung gaano nila pinahahalagahan ang isa't isa. Pero umaasa rin sana si Kin Osaki na makakuha ng autograph mula kay Shiratori, kaya hinabol niya ito.
Nang gabing iyon sa Cruise Gallery, isa sa mga painting ang ninakaw. At mukhang gawa ito ng walang iba kundi ang sikat na art thief na si Himakawa. Galit na galit ang guard dahil naglaan ng napakaraming effort ang kapten ng barko para tipunin ang mga art pieces na ito sa mga paraang hindi gaanong legal, at hindi niya papayagan na may magnakaw mula sa koleksyon na siya mismo ang karapat-dapat na nagnakaw. Nagsimula silang maghanap ng anumang senyales ng getaway boat sa malapit, pero wala silang makita sa radar, kaya inakala nilang nasa barko pa rin siya. Ngunit nakatakas na si Himakawa gamit ang isang painteng, at papunta na siya sa lupa habang nagsasalita sila. Samantala, ipinaalam sa captain na may isang painting na ninakaw, ngunit tila hindi siya gaanong nababahala dahil iniisip niyang maliit na kabayaran lang iyon para tuluyang maalis ang isang nakakainis na peste. Pagdating ni Himakawa sa dalampasigan, malapit na sana siyang makipagkita sa kanyang team para sabay silang makatakas. Ngunit bigla na lang nilamon ang grupo ng isang vortex ng tubig dahil nakakuha na ang captain ng isang tao para asikasuhin si Hakala. Samantala, pabalik sa barko, muling ipinaliwanag ni Kinosaki ang plano na tulungan si Jero na magkaroon ng girlfriend sa pamamagitan ng pagligtas ng mga tao. At naiintindihan ni Jero ang karamihan nito, pero wala siyang ideya kung paano siya makakahanap ng rescue jobs kung puro assassinations lang ang nagawa niya. Kinuha ni Kinosaki ang kanyang phone at ipinakita sa kanya ang isang website na tinatawag na DarkNav. Isa itong dark web job site kung saan iba't ibang criminal at kaina-hinalang trabaho ang nakapost para tanggapin ng kahit sino. Dapat ay madali para kay Jero na makahanap ng rescue job dito. At sa totoo lang, nagtataka siya kung bakit hindi pa ito naririnig ni Jero dahil halos lahat sa ganitong linya ng trabaho ay ginagamit ito ngayon. Sinabi ni Jero na karamihan ng kanyang trabaho ay dumadaan sa broker ng kanyang pamilya, kaya hindi niya kailangang maghanap ng ganito dati. Tiningnan ni Jero ang job board, pero hindi siya masyadong na-impress sa nakita niya dahil halos lahat ng trabaho ay may kinalaman sa scam o smuggling, ngunit dahil iyon sa account ni Kinosaki siya naka-login, at deception ang kanyang specialty. Matapos pang maghanap, nakita rin ni Jero ang isang post mula sa captain ng barko na kumuha kay Himakawa bilang hostage, at hinihingi niya na ibigay ng grupo ni Himakawa ang lahat ng art na kanilang ninakaw kung gusto nilang maibalik siya ng ligtas. Kilala ng criminal underworld si Himakawa bilang isang mahusay na art thief. Ngunit ang totoo, ang mga tina-target niya ay mga masasamang collectors na nagnanakaw ng art mula sa iba upang maibalik niya ito sa tunay na may-ari. Kaya naman sinusubukan ng crew ni Himakawa na kumuha ng isang tao na papasok sa base ng captain at ililigtas siya. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang sina Jero at Kinosaki lang ang dumating. Inaasahan na iyon ng grupo dahil wala silang sapat na pera para makapag-alok ng disenteng reward, at walang matinong assassin ang tatanggap ng ganitong delikadong trabaho kung mababa ang bayad. Sa kabutihang palad para sa kanila, hindi pera ang habol ni Jero. Kaya pumayag siyang tanggapin ang trabaho, ipinakilala niya ang sarili bilang isang master ng Poison Clan. At nang marinig iyon ng grupo, natakot sila dahil hindi nila inaasahang makakatagpo ng isang poison master dito. Karaniwan, kailangan pa nilang ibenta ang lahat ng kanilang organs para lang mabayaran ang broker fee ng isang kasing husay niya. Pero kung talagang handa siyang tumulong, hindi na sila tatanggi. Gayunpaman, bago magsimula si Jero, may napakahalaga siyang tanong. Kaya tinanong niya ang grupo kung single ba sila, samantala, si Himakawa ay kasalukuyang nakakulong sa private quarters ng captain, at pinag-uusapan ng captain kung gaano siya kaganda. Kaya sinabi nitong ililigtas niya ang kanyang buhay kung papayag siyang maging bahagi ng kanyang collection, pero diretsahang tumanggi si Himakawa. Pumunta siya roon para nakawin pabalik ang painting dahil sinabi ng asawa ng babaeng nasa painting na iyon na lang ang huling alaala nila ng kanyang anak sa kanyang yumaong asawa. Kaya labis silang nasaktan ng ito ay manako, iyon ang dahilan kung bakit pumayag si Himakawa na nakawin ito pabalik. At tumatanggi siyang sumuko hanggat hindi niya ito naibabalik sa tunay na may-ari. Ngunit walang balak ang captain na hayaan siyang gawin iyon. Kaya inutusan niya ang kanyang mercenary na pahirapan si Himakawa hanggang sa mabasag ang kanyang determinasyon. Samantala, sina Jero at Kinosaki ay papunta na para iligtas si Himakawa. At habang tumatakbo sila, sinabi ni Kinosaki kay Jero na napakadelikado ng tanong na iyon. Mabuti na lang at inisip ng mga lalaki na code lang iyon para sa mission. Pero kung nalaman nilang ginagawa lang niya iyon para subukang mapafall si Himakawa,
Masisira ang buong plano kapag nalaman niya. Kalaunan, nakarating sila sa lokasyon kung saan ayon sa GPS ay naroon si Himakawa, pero sa sandaling makarating si Kinosaki sa tuktok ng hagdan, tinutukan siya ng 2 shotgun ng mga guard. Sa kabutihang palad, bago pa siya mabaril, nagawa ni Jero na pabagsakin ang mga guard gamit ang isang split kick, habang relaxed pa na nasa bulsa ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, humarap siya kay Kinosaki at tinanong kung ayos lang siya, at sinabi nitong ayos lang siya. Pero nagsisimula na niyang isipin na dapat ay hindi na siya sumali sa laban dahil hindi siya ganoon kahusay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sinabi ni Jero na kailangan niya si Kinosaki na sumama sa kanya dahil hindi pa niya nakikilala ang babaeng ito at nag-aalala siyang baka magkamali siya kung mag-isa lang. Samantala, sa quarters ng captain, si Himakawa ay ilang minuto ng time torture gamit ang waterboarding, pero pinatigil muna ito ng captain kay Hoshio dahil may balita siyang may 2 intruders na malapit. Kaya pinapanta niya si Hoshio para asikasuhin ang mga ito. At habang wala ito, balak ng captain na subukan ang mas malikhaing paraan ng pagpapahirap kay Himakawa. Habang patuloy na papunta sina Jero at Kinosaki kay Himakawa, tinanong ni Kinosaki si Jero kung ano ang plano niyang sabihin kapag nahanap na niya ito. At habang pinapabagsak ang isang grupo ng guards, sumagot si Jero ng, "Hello, will you please marry me?" Agad itong kinontra ni Kinosaki at sinabing napakasamang ideya iyon dahil malamang ay takot na takot si Himakawa ngayon. At ang huling bagay na gusto nitong marinig ay ang lalaking nagligtas sa kanya ay magpo-propose agad. Samantala, sa panig ni Himakawa, itinapat ng captain ang baril sa kanyang ulo, at akala niya ay babarilin na siya, pero mas malala pa pala dahil itinutok nito ang baril sa painting at nagbantang babarilin ito kung hindi siya susunod. Nangako si Himakawa na ibabalik ang painting ng buo, at hindi niya iyon magagawa kung sisirain ito ng captain. Kaya halos papayag na siya na gawin ang kahit anong gusto ng captain. Ngunit sa sandaling iyon, naputol ang braso ng captain, at nakita niya ang isang nagliliyab na anyo na lumabas mula sa painting at nilamon ang buong katawan niya ng apoy. Ngunit hallucination lamang iyon dulot ng lason ni Jero. At matutulog ang captain ng matagal, lumapit si Jero kay Himakawa at binigkas ang kanyang practice line, ipinakilala ang sarili bilang Poison Master at sinabing ligtas na siya dahil dumating siya para iligtas siya. Nakaramdam ng ginhawa si Himakawa na may dumating para iligtas siya, ngunit alam niyang wala silang sapat na pera para kumuha ng isang Poison Master, kaya nag-aalala siyang baka ibinenta ng kanyang mga kasama ang kanilang mga organs para mabayaran ito. Samantala, nagpapanik si Jero dahil kahit maayos ang kanyang pagpapakilala, hindi niya napag-isipan kung ano ang susunod niyang sasabihin. Kaya hindi niya alam ang gagawin, lumapit si Kinosaki at nagsimulang kalagin ang mga tali ni Himakawa bago pa may masabi si Jero na makakasira sa lahat. Ngunit sa sandaling iyon, sinunggaban ni Hoshio si Himakawa at hinayla palayo. Ramdam ni Jero na magiging mahirap na kalaban si Hoshio para talunin niya. Kaya tinurukan niya ang sarili at sumugod sa kanya dala ang isang lethal dose ng poison. Pero bago pa siya makalapit, nakaiwas si Hoshio gamit ang biglaang pagsabog ng tubig. Kinuha ni Jero si Himakawa at inihagis siya papunta kay Kinosaki para maprotektahan muna habang siya ay haharap kay Hoshio. Sinubukan ni Hoshio na durugin si Jero sa pamamagitan ng pagpuno ng kanyang braso ng tubig para mapalakas ang impact, at ang tama nito ay lumikha ng butas sa lupa, ngunit nagawa ni Jero na maarang ang karamihan ng damage. Muling sumugod si Hoshio kay Jero, pero sa halip na umatake, iniabot niya ang isang business card at ipinakilala ang sarili bilang Water Master. Napagtanto niyang isa si Jero na Poison Master at mas gugustuhin niyang iwasan ang laban dahil magiging napakalaki ng kapalit para matalo siya. Kaya tinanong niya kung handa ba siyang umatras kapalit ng bayad na 10 beses ng ibinayad ng grupo ni Himakawa. Samantala, sa itaas na palapag, napansin ni Kinosaki na may natitirang likido pa ang syringe na ginamit ni Jero, at iniisip niyang gamitin ito sa sarili para makatulong sa laban. Ngunit sumigaw si Jero na huwag niya itong hawakan dahil hindi iyon enhancement drug kundi deadly poison. Bawat assassin family ay may genetic trait na naipapasa sa bawat henerasyon. At sa pamilya ni Jero, ito ay ang kakayahang palakasin ng husto ang kanilang physical attributes kapag may deadly poison na dumadaloy sa kanilang katawan. Ang ganitong genetic traits din ang dahilan kung bakit malayang nakokontrol ni Hoshio ang tubig sa labanan. Tungkol sa alok niya kanina,
Tinanggihan ito ni Jero at nadismaya si Ushio dahil alam niyang magiging magastos ang laban, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nagpakawala siya ng water blast, ngunit nakaiwas si Jero dahil mas lumalakas ang kanyang kakayahan habang papalapit siya sa kamatayan. Ngunit kung tamaan siya ng direkta, siguradong mamamatay siya kaya kailangan niyang umiwas. Hindi maintindihan ni Ushio kung bakit ibinibigay ni Jero ang lahat sa mission na ito kahit wala siyang makukuhang kapalit. Nagsimula siyang mag-isip kung may romantic na relasyon ba sina Jero at Himakawa, ngunit hindi siya sinagot ni Jero. Nagawa niyang magasgasan ang suit ni Ushio gamit ang isang karayom. Sa una ay hindi ito pinansin ni Ushio, ngunit bigla itong nagliyab dahil ang karayom ay may halong napakalakas na acid. Sinamantala ni Jero ang pagkakataon at sunod-sunod na inatake ang faceplate ni Ushio hanggang sa ito ay mabasag. Habang ginagawa niya ito, ipinaliwanag niya na kahit isang estranghero pa lamang si Himakawa sa kanya ngayon, maaaring maging mahalaga siya sa kanya sa hinaharap, kaya gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Ang buhay ni Jiro ay malayo sa pagiging normal pagdating sa socialization. Ngunit bilang bahagi ng kanyang training, tinuruan siya tungkol sa iba't ibang paraan ng pamumuhay ng ordinaryong tao sa pamamagitan ng serye ng mga hidden cameras na inilagay sa mga silid ng ilang pamilya sa buong Japan. Ang napakalaking paglabag na ito sa privacy ay ginawa upang maunawaan niya na ang mga ordinaryong tao ay namumuhay ng walang kabuluhan at mababaw na buhay na walang anumang mas mataas na layunin, para hindi siya mag-atubili kapag dumating ang oras na kailangan niya silang patayin. Ngunit ang simpleng buhay na iyon ng sabay-sabay na pagkain ng almusal kasama ang pamilyang nagmamalasakit sa iyo ang mismong gusto ni Jiro, at gagawin niya ang lahat para makuha ito, kahit pa ikamatay niya. Tumawa si Ushio sa mukha ni Jiro at sinabi na kung ang magiging susunod na pinuno ng Poison Clan ay nagsasabi ng ganitong kabobohan, hindi magtatagal ang clan. At para masigurado ang pagkatalo ni Jiro, nagpa siya si Ushio na gamitin ang kanyang trump card, ang kanyang modified bloodline, kasama ang Hell Slashes. Pinapayagan siya nitong lumikha ng napakalaking agos ng tubig na kumikilos bilang matatalim na latigo. At sapat na ang isang hampas mula rito para punitin ang laman at buto. Kaya muli, napunta si Jiro sa dehado sa laban, para lalo siyang inisin, sinadya niyang targetin sina Himekawa at Kinosaki habang nasa gitna ng laban, dahilan para matamaan si Kinosaki ng hiwa sa likod nang itulak niya si Himekawa palayo sa panganib. Pagkatapos, sarkastikong humingi ng paumanhin si Ushio kay Jiro dahil nasaktan ang isang inosenteng tao at sinabi niyang sisiguraduhin niyang babayaran niya ang pinsala, ngunit mangyayari lamang iyon kung makaliligtas ito. Samantala, sa itaas, agad na lumapit si Himekawa upang tingnan si Kinosaki. Nang makita niya ang kalagayan nito, tinanong niya kung bakit umaabot sila ni Jiro sa ganitong sukdulan para sa kanya. Sinabi ni Kinosaki na una sa lahat, trabaho nilang iligtas siya. Ngunit para kay Jiro, mas mahalaga ito kaysa sa iniisip niya, kaya ginagawa niya ang lahat para mapanatili siyang ligtas. Tinanong ni Himekawa kung bakit aabot sa ganoon si Jiro para sa kanya. Ngunit hindi sinagot ni Kinosaki ang tanong at sa halip ay sinabi kay Himekawa na umalis na habang may pagkakataon pa siya dahil maaaring targetan siya ulit ni Ushio kapag nagkaroon ito ng pagkakataon. Gayunpaman, tumanggi si Himekawa na iwan ang mga taong dumating para iligtas ang kanyang buhay. Kaya tinanong niya si Kinosaki kung may maitutulong ba siya. At sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa ang natitirang poison ni Jiro sa karayom. Lalong lumalakas si Jiro habang dumarami ang poison sa kanyang katawan. Kaya sa normal na sitwasyon, madali sana niyang mapapanalo ang laban sa pamamagitan lamang ng pag-inject ng mas marami pa. Ngunit ang buong supply ng mga karayom na dala niya ay naduraj nang ibinagsak siya ni Ushio sa lupa. Sa limitadong dami na na-inject niya sa sarili, hindi siya sapat na mabilis para makalapit kay Ushio nang hindi nahihiwa-hiwalay. Mayroon pa siyang sariling modified bloodline trump card. Ngunit mula pagkabata, tinuruan siyang maging maingat sa paggamit nito sa laban dahil ang isang trump card ay epektibo lamang kapag walang ibang nakakaalam kung ano ang ginagawa nito maliban sa kanya. Dahil dito, sinabi sa kanya na kung sakaling mapilitan siyang gamitin ang kanyang trump card laban sa isa pang master, kailangan niyang patayin ito anuman ang mangyari. Malamang na ganoon din ang itinuro kay Ushio, kaya tiyak na papatayin niya si Jiro sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. At dahil dito, halos wala nang pagpipilian si Jiro kundi gamitin ang sarili niyang trump card. Ngunit sa kabutihang palad para kay Jiro, sa sandaling iyon ay tumalon pababa si Himekawa mula sa itaas na palapag at eksaktong bumagsak sa ibabaw niya dala ang isang espesyal na package.
Agad na nagpanik si Jiro dahil hindi pa siya kailanman napalapit ng ganoon sa babae, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Haimkawa na hindi niya pwedeng basta ihagis iyon pababa dahil sisirain agad iyon ni Ushio sa oras na malaman niya kung ano iyon. Hindi pa rin maintindihan ni Jiro kung bakit pinili niyang bumalik gayong siya ang target ni Ushio. Ngunit habang pinahahalagahan ni Haimkawa ang pagsisikap ni Jiro na iligtas siya, hindi siya yung tipong tatayo lang at manunood habang may ibang nagsasakripisyo ng buhay para sa kanya. Gaya ng inaasahan, agad na hinawakan ni Ushio si Haimkawa at kinutya ito dahil sa pagiging tanga na bumalik kahit hindi naman siya kayang lumaban. Ngunit ang hindi niya napansin ay distraction lamang si Haimkawa para mabigyan si Jiro ng sapat na oras upang gamitin ang natitirang poison. Nagpanik si Ushio sa sandaling makita niya ang syringe sa kamay ni Jiro at inutusan siyang ibagsak iyon kung ayaw niyang pasabugin ang ulo ni Haimkawa agad. Ngunit tuluyan nang naubos ni Jiro ang laman ng syringe. At ngayong nasa sistema na niya ang buong dose ng poison, mas naging mabilis siya kaysa dati. Sa katunayan, napakabilis niya na nagawa niyang lampasan ang perception ni Ushio. At bago pa nito namalayan, natusok na niya ang leeg nito gamit ang maliit na dose ng parehong poison. Para sa kanya, ito ay enhancer, ngunit para sa isang taong walang poison resistance tulad ni Ushio, nagdudulot ito ng agarang paghinto ng kanyang katawan at mga internal organs. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa kanyang powers at sumabog ang kanyang suit ilang sandali matapos iyon. Pagkatapos, binuhat ni Jiro si Haimkawa na nawalan ng malay upang dalhin siya sa ligtas na lugar, ngunit napagtanto niya na nahahawakan ng kanyang kamay ang dibdib nito. Kaya muli siyang nagpanik at tinanong si Kin Osaki kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, si Ushio ay nasa gitna ng isang matinding hallucination kung saan pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang katawan hanggang maging abo. Ngunit kalaunan, binigyan siya ni Jiro ng antidote upang maalis siya sa estado na iyon. Hindi lang iyon, naalala niya na ang bloodline ng Water Clan ay may hereditary condition kung saan allergic sila sa normal na hangin, kaya sila nagsusuot ng ganitong suit at tinatakpan ang karamihan ng kanilang katawan ng tubig sa lahat ng oras. Kaya dahil nasira niya ang suit nito, gumawa si Jiro ng cream upang makatulong sa pag-manage ng kanyang allergic reactions hanggang sa makagawa siya ng bagong suit. Hindi maintindihan ni Ushio kung bakit gagawin ni Jiro ang lahat ng ito at tinanong kung ito ba ang paraan niya ng pagpapakita ng awa, ngunit sinabi ni Jiro na inilalagay lamang niya ito sa tamang lugar nito. Dahil ngayong natalo at tinulungan na niya ito, malalaman na nito na huwag na siyang gambling pa sa hinaharap. Tutal, hindi naman sulit ang investment, at wala nang naisagot si Ushio roon. Pagkatapos, hinarap ni Jiro ang kapitan, at labis itong natakot dahil ayaw na nitong maranasan muli ang matinding lason. Kaya humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi na niya ito uulitin. At sinabi ni Kin Osaki na ang kanyang legal na art collection ay maayos na, kaya manatili na lang siya roon at tigilan na ang pagnanakaw ng sining mula sa mga inosenteng tao. Kung hindi, magkakaroon ng mabibigat na konsekwensya. Hindi makapaniwala si Ushio na balak talagang palayain ni Jiro ang kapitan na parang simpleng parusa lang sa halip na patayin ito matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit ipinaliwanag ni Jiro na kung babalik man ang kapitan sa pagnanakaw ng sining, tatamaan siya ng 1,000-year torment poison ni Jiro, at mas masahol pa iyon kaysa kamatayan. Kaya dapat ay matalino itong umiwas sa gulo. Tinanong niya si Ushio kung ayos lang ba iyon, at sinabi nitong wala itong problema dahil wala naman siyang balak na mahuli pa muli. Pagkatapos, tinanong niya sina Jiro at Kin Osaki kung gusto ba nilang sumabay pabalik sa mainland. Pumayag silang dalawa, ngunit kalaunan ay nalaman nila na ang sinasabi ni Haimkawa na sasakyan ay ang kanyang pet shark. At ang kumapit sa palikpik ng isang painting sa gitna ng dagat habang kumakapit para sa buhay ay hindi talaga masaya. Makalipas ang ilang oras, matagumpay na naibalik ni Haimkawa ang painting sa tunay nitong may-ari, at labis ang tuwa ng batang babae na muling makita ang painting ng kanyang ina. Ang iba pang miyembro ng team ni Haimkawa ay labis ding masaya na makita itong naibalik sa tamang may-ari. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, nakatayo si Jiro sa gilid dahil ayaw niyang makaakit ng pansin. Isinabot muli ang painting sa lugar nito at ipinaliwanag ng ama ng bata na pumanaw ang kanyang asawa sa isang traffic accident ilang taon matapos ipanganak ang kanilang anak. Kaya iyon na lang ang natitira sa kanya, maaari sana nilang ibenta ang painting para magkaroon ng sapat na pera upang manirahan sa mas maayos na bahay at mamuhay ng maginhawa. Ngunit para sa kanila, napakahalaga nito kaya hindi nila kayang ipamigay. Sa sandaling iyon,
Tinawag ni Haimkawa si Jiro at sinabing lumapit siya sa camera dahil nais siyang pasalamatan ng bata ng personal. Tinangka ni Jiro na tumanggi dahil pakiramdam niya magiging awkward ito, ngunit sinabi ni Kin Osaki na sumama na lang siya dahil karapat-dapat siyang purihin matapos ang lahat ng ginawa niya. Lumapit si Jiro at sinabi ng bata na labis siyang nagpapasalamat dahil nailigtas nito ang painting ng kanyang ina. Nagpasalamat din si Haimkawa dahil noong una niyang marinig na isa itong master, inakala niyang isa ito sa mga malamig na taong walang pakialam sa iba o sa mga bagay na tingin nila ay mababa. Ngunit napagtanto niyang iba si Jiro kumpara sa iba. At habang nagpapasalamat ang lahat kay Jiro, idinagdag din ni Kin Osaki ang kanyang pasasalamat dahil kay Jiro na pumayag magbayad ng medical bills ng kanyang kapatid ay mabilis itong gumagaling. Hindi pa kailanman naranasan ni Jiro na pasalamatan ng ganito karaming tao ng sabay-sabay, at medyo nakaka-overwhelm ito. Kaya balak niyang umalis sandali para magpahinga, ngunit bago siya makaalis, tinawag siya ni Haimkawa at sinabing gusto niyang pag-usapan ang reward ni Jiro bago siya umalis. Kahit ibenta pa nila ang kanilang mga organs, hindi iyon sapat para bayaran ang ginawa ni Jiro para sa kanila. At wala silang sapat na pera para bayaran siya, kaya nag-alok si Haimkawa na gawin ang kahit ano na gusto niya bilang kapalit. At hindi handa si Jiro sa ganitong uri ng alok, sa huli, inayos ni Kin Osaki na magkaroon ng date sina Jiro at Haimkawa sa ilalim ng dahilan na selebrasyon ng tagumpay ng misyon. At perpekto ang pagkakataon dahil matapos siyang iligtas ni Jiro, malamang ay lalo pang lumakas ang nararamdaman ni Haimkawa para sa kanya. Kaya ito na ang tamang oras para sabihin niya kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit sa kasamaang palad, halos hindi makabuo ng dalawang pangungusap si Jiro ngayon dahil sobrang kinakabahan siya sa pakikipag-date. Pinapanood siya ni Kin Osaki mula sa malayo, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit tinuruan siya ni Kin Osaki ng mga conversation lessons. Isa sa mga iyon ay kapag wala kang masabi, magandang panimula ang magbigay ng papuri sa suot niya. At ngayon, maraming interesting na suot si Haimkawa na pwedeng purihin ni Jiro, kaya hindi dapat ito maging mahirap para sa kanya. Naalala ni Jiro ang mga lesson ni Kin Osaki at napansin ang necklace na suot ni Haimkawa, ngunit kailangan pa niyang ayusin ang kanyang paraan ng pagpuri dahil ang una niyang sinabi ay mukhang luma at worn out ang necklace. Napakasamang paraan iyon para magsimula ng usapan dahil maaaring ma-offend si Haimkawa kung mahalaga iyon sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, random na trinket lang iyon na nabili niya sa flea market, kaya wala lang sa kanya. Maraming paraan para ipagpatuloy ang usapan mula roon, ngunit wala talagang maisip si Jiro na sasabihin, at karamihan sa mga tao ay maiinip o iisipin siyang kakaiba sa puntong iyon. Ngunit relaxed lang si Haimkawa, kaya hindi siya naaabala. Maaaring ayos pa si Jiro sa ngayon, ngunit ilang sandali na lang ay maaaring magkamali siya. Kaya nagpa siya si Kin Osaki na tulungan siya at kumonak sa monitor sa likod ni Haimkawa upang magpakita ng mga mensaheng makakatulong kay Jiro. Lumapit ang manager ng restaurant at sinubukang pigilan siya dahil hindi para sa customers ang monitor, ngunit ginamit ni Kin Osaki ang kanyang puppy dog eyes at agad na napahanga ang manager. Samantala, napansin ni Haimkawa na hindi pa kumakain si Jiro. Kaya tinanong niya kung may problema, at ipinaliwanag niya na bilang isang poison master, tinuruan siyang huwag kumain ng anumang hindi niya mismo ginawa. Kaya palagi siyang kumakain mag-isa at naging second nature na iyon sa kanya. Kaya nahihirapan siyang kumain sa isang restaurant. Medyo naiintindihan ni Haimkawa ang nararamdaman ni Jiro dahil noong lumalaki siya, madalas din siyang mag-isa. Lumaki siya sa isang orphanage at kadalasang mag-isa lamang. Ngunit isang araw, inampon siya ng isang napakayamang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Hindi dahil espesyal siya o may masamang balak ang matanda, kundi dahil wala itong anak at gusto nitong iwan ang kanyang kayamanan sa isang tao. Matapos mamatay ang matanda, minana ni Haimkawa ang napakalaking yaman at ang family estate nito. Ngunit habang iniikot niya ang lugar, natagpuan niya ang isang silid na puno ng mamahaling art pieces na ninakaw ng matanda mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi niya kayang tanggapin ang pagmamana ng mga bagay na hindi naman sa kanya, kaya nagsimula siyang hanapin ang tunay na mga may-ari at isa-isang ibalik ang kanilang mga painting. Ngunit napakamahal gawin iyon kaya halos wala na siyang pera ngayon. Maraming tao ang tumatawa sa kanya dahil sa desisyong iyon, ngunit para kay Jiro, si Haimkawa ang pinakakol na taong nakilala niya sa matagal na panahon. Ngayon lang naranasan ni Jiro ang ganitong klaseng taus-pusong pasasalamat dahil nakatulong siya sa iba. Ngunit matagal nang ginagawa ni Haimkawa ang ganitong bagay, kaya siguradong napakarami na niyang natulungan.
Napaluha si Haimkawa dahil ito ang unang beses na may taong hindi niya kaibigan ang pumuri sa kanyang mga pagsisikap. At iniisip ni Kinosaki na ito na ang perpektong timing. Kaya nagpadala siya ng mensahe na nagsasabing yayain na siya ni Jiro ngayon. Pagkakita nito, tumayo si Jiro at sinabi kay Haimkawa na may pabor siyang nais hilingin. Namula si Haimkawa dahil alam na niya kung saan ito papunta. Ngunit ikinagulat niya nang hingin lamang ni Jiro na maging kaibigan niya siya. Napatawa siya ng bahagya at sinabing akala niya ay yayayain siya ni Jiro makipag-date. At inamin ni Jiro na gusto rin niyang gawin iyon, ngunit sa ngayon, wala pa siyang gaanong alam tungkol kay Haimkawa. At mas mahalaga, wala ring alam si Haimkawa tungkol sa kanya. Maaaring nakagawa siya ng magandang unang impresyon, ngunit marami pa siyang madidilim na bahagi na hindi pa niya naipapakita. Kaya nais niyang magsimula bilang magkaibigan upang makilala nila ang isa't isa ng maayos bago niya ito yayain makipag-date. Bukas si Haimkawa sa ideyang iyon at pumayag na maging kaibigan ni Jiro, at iminungkahi pa na muli silang mag-hangout sa lalong madaling panahon, ngunit pagkaalis niya, sinabi ni Kinosaki kay Jiro na mayroon na naman siyang panibagong potential love interest na nakapila para sa kanya. Ang nag-iisang anak na babae ng isang billionaire ay nangangailangan ng bodyguard. Bilang bahagi ng misyon, kinakailangan ni Jiro na samahan ang babae sa isang college party na kanyang dadaluhan, pero sobrang hina niya pagdating sa mga party. Ngunit mukhang mas socially awkward pa ang babae kaysa sa kanya dahil sa sandaling may dalawang babae na sumubok makipag-usap sa kanya, bigla siyang napaiyak dahil sa panik. Ang pangalan niya ay Shiho at ang kanyang uncle ang naglabas ng ad para sa bodyguard. Ipinaliwanag niya na ang ama ni Shiho ang nagtatag ng kumpanyang ito mula sa wala, at matapos itong mamatay, nakasaad sa kanyang will na si Shiho ang magmamana ng lahat. Ngunit hindi sang-ayon dito ang aunt ni Shiho, kaya kumalat ang balita na umupa ito ng assassin na gumagamit ng kakaibang teknik para patayin si Shiho. Kinuha ng uncle ni Shiho si Jiro dahil alam niyang hindi ito trabaho na kayang gawin ng isang ordinaryong bodyguard. At malaking bagay iyon mula sa isang lalaking kayang buhatin silang tatlo sa buong usapan bilang bahagi ng kanyang workout. Nagpasalamat si Shiho kay Jiro sa pagpayag nitong protektahan siya. Makalipas ang ilang sandali, nag-undercover si Jiro sa parehong paaralan na pinapasukan ni Shiho para manatili siyang malapit dito nang hindi naghihinala ang iba. Ngunit may isang hiling si Shiho na gusto niyang sabihin. Sinabi niya kay Jiro na gusto niyang dumalo sa isang drinking party. Noong una, tutol si Jiro sa ideyang iyon dahil napaka-pelagroso pumunta sa party habang may assassin na target ka. Ngunit gustong-gusto talagang pumunta ni Shiho dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganitong mga social events noon. At isang tingin lang sa kanyang cute na mukha ang sapat para mapapayag siya. Kaya heto sila ngayon, tumayo si Shiho para ipakilala ang sarili sa kanyang mga bagong kaklase. Ngunit matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, biglang nagblank ang isip niya dahil wala siyang ideya kung ano ang susunod na sasabihin. Sinubukan niyang balikan ang lahat ng plano niyang sasabihin, pero hindi niya magawang magsalita pa. Kaya kalaunan ay sumuko na lang siya at muling umupo. Ang susunod na magpapakilala ay si Jiro, kaya tumayo siya at naghanda para ipakita ang kanyang social skills dahil pinagpraktisan niya ito ng husto. Tumayo siya at nagpakilala sa lahat, at agad pagkatapos noon, kumuha siya ng 4 na mug ng beer at ininom ang mga ito ng sunod-sunod bago isinuka ang mga ito bilang isang malaking gelworm. Dapat sana ay party trick iyon para magmukha siyang cool, ngunit lalo lang siyang nagmukhang kakaiba sa paningin ng lahat. Sa pagpapatuloy, may isa pang lalaki na hindi pa nagpapakilala. Kaya hiniling ng host na magsabi siya ng ilang salita sa lahat. Ngunit tumayo si Naruko at ang ginawa lang niya ay sabihin ang kanyang pangalan at gumawa ng hand sign bago muling umupo. Mukha man siyang medyo kakaiba, pero gwapo siya at hindi siya gumawa ng kung anong beer slinky mula sa lalamunan tulad ng ginawa ni Jiro. Kaya naman agad na nahulog ang loob ng lahat ng babae sa kanya at nagsisimula ng magselos ang mga lalaki. Namangha si Jiro kung gaano karaming babae ang naakit ni Naruko kahit hindi siya gumawa ng kahit anong party trick. At mukhang kailangan niyang mag-research pa tungkol dito sa susunod. Pagkatapos ng party, naglalakad pa uwi sina Jiro, Shiho, at Kinosaki, at lumingon si Jiro para kausapin si Shiho tungkol sa isang bagay, ngunit nagulat siya dahil medyo kinakabahan pa rin siya. Tinanong siya ni Jiro kung bakit pinilit niyang pumunta sa party kahit hindi siya handa. Naiintindihan niya na gusto nitong improve ang kanyang social skills dahil siya na ang hahawak ng kumpanya sa hinaharap,
pero siguradong may mas madadaling paraan para gawin iyon kaysa sa pagpunta sa isang party. Nang marinig ni Shiho ang lahat ng iyon mula kay Jero, muli siyang napaiyak, ngunit hindi dahil sa lungkot. Masaya lang siya dahil may nag-aalala sa kanya at iniisip ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa party dahil gusto niyang maging bahagi ng grupo sa kanyang klase at makilala ang mga ito, dahil iyon ang huling hiling ng kanyang ama. Bago ito namatay, sinabi nito kay Shiho na mahal siya nito at sinabi rin na dapat niyang subukang pumunta sa mga party paminsan-minsan dahil mas masaya ang buhay kapag marunong kang mag-relax at sabihin ang mga bagay na gusto mong sabihin. Iyon ang mga huling salita na sinabi nito bago ito tuluyang pumanaw. At gusto ni Shiho na tuparin ang hiling na iyon, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya magawang magbukas ng kanyang sarili dahil natatakot siyang baka mainis, magalit, o malungkot ang ibang tao sa kanya. Ngayong naiisip niya ito, hindi pa pala siya nagkaroon ng maayos na pag-uusap kasama ang kanyang ama. At wala rin siyang ideya kung bakit siya ang piniling maging tagapagmana nito. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang pagbutihin ang sarili hanggang sa kayanan niyang tumawa at makipag-usap ng walang takot. At nakaka-relate si Jero doon, ngunit pinaalalahanan pa rin niya siya na siya ay kasalukuyang pinupuntirya ng isang assassin, kaya hindi niya dapat inilalagay ang sarili niya sa panganib. Gayunpaman, kung may mga lugar man na gusto niyang puntahan, hindi siya pipigilan ni Jero dahil trabaho niya na panatilihin siyang ligtas, at iyon ang gagawin niya. Samantala, sa itaas ng isang poste, makikita si Naruko na nagmamanman kina Jero at Shiho, at iniuulat niya sa kanyang boss na mas mahirap patayin si Shiho kaysa sa inaasahan niya dahil mukhang napakahusay ng kanyang bodyguard. Kalaunan, makikita si Naruko sa isang bubong kasama ang aunt ni Shiho na si Fuda. Habang minamasahe niya ito, at nagrereklamo siya kung bakit ang tagal matapos ni Naruko ang trabaho kahit napakalaki ng bayad niya rito. At kung nagtataka ka kung bakit minamasahe ni Fuda si Naruko habang nagrereklamo sa kanyang performance, iyon ay dahil ang kakayahan nito ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang i-hypnotize ang mga tao sa ilalim ng ilang kondisyon. At kahit alam ng mga bodyguard niya na may ginawa siya rito, alam din nila na hindi sila sapat na malakas para pigilan si Naruko. Kaya hinahayaan na lang nila itong mangyari, dahil balak pa rin ni Naruko na tuparin ang hiling ni Fuda na patayin si Shiho. Pagkalipas ng 3 araw, sa panig ni Shiho, patuloy na pumapasok sa klase sina Jero at Kin Osaki kasama siya para masigurong ligtas siya. Ngunit seryosong-seryoso si Jero dito, pinapaalalahanan siya ni Kin Osaki na undercover lang siya bilang estudyante at hindi naman niya kailangang makinig sa klase. Ngunit nag-e-enjoy talaga si Jero, hindi niya naranasan ang pumasok sa paaralan noong bata pa siya, kaya bago ang lahat ng ito para sa kanya, at gusto niyang sulitin ang pagkakataon habang kaya pa niya. Samantala, si Naruko ay nakaupo sa ibabaw ng katabing gusali, nagme-meditate sa gitna ng mga AC unit nang walang suot na pang-itaas. At matapos huminga ng napakalalim, naglabas siya ng tunog na nagsimulang magpayanig sa lahat ng nasa paligid niya. Napakalakas ng mga vibration na pati metal ay nagsimulang mabasag. At ilang sandali matapos iyon, habang abala pa si Jero sa klase, bigla niyang nawalan ng balanse at bumagsak diretso sa mesa. Habang nagsisimulang manginig ang buong gusali, napagtanto niyang ito ay direktang pag-atake mula sa inupahang assassin, ngunit wala siyang ideya kung sino ito dahil walang kainahinala sa loob ng silid. Kaya malamang ay may taong nasa labas ang may gawa nito. Kumuha siya ng isang syringe bilang paghahanda sa anumang atake na balak ng assassin. At makalipas ang ilang sandali, gumuho ang bubong ng silid sa mismong ibabaw ni Shiho. Kaya agad na in-inject ni Jero ang sarili at tumalon lampas sa mga mesa para iligtas siya. Sa kabutihang palad, sa huli ay nakalabas si Shiho ng ligtas at walang malubhang pinsala. Ngunit sinusubukan pa ring alamin ni Jero kung ano ang ginamit sa pag-atake na pansamantalang nagpahina sa kanya. Maayos ang bentilasyon ng silid, kaya hindi ito maaaring simpleng gas attack. At base sa pinsalang nagawa, ang natitirang posibilidad ay isang eksaktong sound-based attack mula sa isang Soundmaster. Samantala, si Naruko, matapos makita kung paano hinarap ni Jero ang sitwasyon kahit dapat ay nasira ng kanyang sound waves ang sense of balance nito, ay napagtanto na isa ring master si Jero. Matapos mailabas si Shiho mula sa klase, nagpadala si Jero ng mensahe kay Mitsuhiko upang ipaalam ang nangyari. Iniisip naman ni Kin Osaki na dahil sa naganap na pag-atake, mas mabuting kanselahin na ni Shiho ang paparating na camping trip na nais niyang salihan.
Ngunit sa huli, nasa desisyon pa rin iyon ni Mitsuhiko dahil siya ang kumuha kay Jero. Pagdating sa bahay, tinanong ni Shiho ang kanyang uncle kung dapat ba niyang kanselahin ang biyahe. Ngunit sa kanyang ikinagulat, sinabi ni Mitsuhiko na maaari pa rin siyang sumama kung gusto niya. Tutal, wala nang kapalit ang mga ganitong karanasan sa kabataan. At hanggat kasama niya sina Jero at Kin Osaki, ano nga ba ang pinakamasamang maaaring mangyari? Labis na natuwa si Shiho sa narinig niya, kaya nag-empake siya para sumama sa biyahe kasama ang iba. Ngunit habang palabas siya ng pintuan, makikita ang mga mata ni Mitsuhiko, at doon mabubunyag na siya ay na-hypnotize ni Naruko upang lokohin si Shiho na sumama sa biyahe para mas madali siyang matarget. Hindi naman gaanong nababahala si Jero sa biyahe dahil kahit manatili si Shiho sa bahay, hindi pa rin nila masisiguro ang kanyang kaligtasan. Ang tanging paraan para matiyak na walang mangyayari sa kanya ay harapin ng direkta ang banta, at ibig sabihin nito ay pabagsakin ang Soundmaster. Ngunit wala siyang ideya kung sino ito o kailan ito muling aatake, kaya mas lalo itong nagpapahirap sa kanya. Sa positibong banda, mas lalo niyang napalapit si Shiho, kahit na natataranta pa rin siya kapag nakakatulog ito sa kanyang balikat. Samantala, sa likod ng bus, kinokontrol ni Naruko ang lahat ng babae sa klase gamit ang kanyang hypnosis at kitang-kita ang kanyang malawak na ngiti dahil eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano. Pagdating ng grupo sa campsite, nagsimulang magkwentuhan ang lahat at agad namang nagtrabaho si Jero sa pagluluto dahil sinabi ni Kin Osaki na gusto ng mga babae ang lalaking marunong magluto. At tama nga siya, dahil talagang humanga ang lahat sa husay ni Jero. Ngunit habang abala si Jero sa pagluluto ng kebabs, sinubukan ni Shiho na magsimula ng usapan sa pamamagitan ng pag-aalok ng yakisoba na ginawa niya, pero walang pumapansin sa kanya. Nagsisimula ng maawa si Jero para sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ni Kin Osaki na sinabi ni Shiho na gusto niyang matutunan ang mga bagay na ito sa sarili niyang paraan, kaya dapat hayaan muna nila siya. Sinubukan ni Shiho na mag-isip ng kahit anong paraan para mapansin siya ng iba, pero wala talaga siyang maisip. Kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang backup plan at kinuha mula sa kanyang bag ang kanyang cosplay outfit. Talagang naghanda siya para sa ganitong mga emergency. Sigurado na hindi na siya may ignore ng mga tao ngayon. Kaya habang nasa kanya na ang atensyon ng lahat, lumapit siya sa isang mesa na inihanda niya kanina at nagsimulang mag-perform ng isang magic routine na kanyang pinagpraktisan, kung saan pinapalabas niya ang kanyang yakisoba na parang lumilitaw mula sa hangin. At ngayon ay talagang interesado na ang kanyang mga kaklase sa kanyang pagkain. Kaya sinubukan niyang ulitin ito, pero sa pagkakataong ito ay nagkamali siya sa trick. Kaya ang soba ay nahulog sa kanyang ulo, sa kabila nito, nakuha pa rin niya ang atensyon ng lahat. Kaya kahit papaano, alam na ngayon ng kanyang mga kaklase na siya ay naroon. Sa pagtatapos ng araw, lumapit sina Jero at Kin Osaki kay Shiho at tinanong siya kung saan niya natutunan ang ganoong kakol na magic trick, kaya ipinaliwanag niya na ang negosyo ng kanilang pamilya ay may kinalaman sa party apparel, kaya may ilang trick siyang natutunan sa paglipas ng panahon. Hindi siya magaling sa pakikipag-usap, ngunit noong nasa drinking party sila, nang makita niya ang party trick ni Jero, talagang na-impress siya, kaya naisipan niyang subukan din iyon, at masaya siya na naging maayos ang kinalabasan. Kaya nagpasalamat siya kay Jero sa pagbibigay sa kanya ng ideya, at napahiya naman si Jero dahil dito. Bigla namang nagsalita ang group leader at tinanong ang lahat kung narinig na ba nila ang tungkol sa sumpa sa lugar na ito. Ayon sa kwento, dati raw ay may isang nayon sa lugar na ito. At ang mga taga-ron ay nagbibigay ng alay sa kanilang lokal na Diyos hanggang sa panahon ng World War II. Sa madaling salita, tuwing 2 taon, kapag pumapalya ang kanilang ani, pipili sila ng pinakabatang bata sa nayon at ikukulong ito sa shrine doon kung saan ito kakainin ng isang halimaw. Itinigil ng mga taga-nayon ang kaugaliang ito matapos ang digmaan, ngunit sunod-sunod na kalamidad ang nangyari pagkatapos. At kahit dati ay mahigit 1,000 tao ang naninirahan dito, ngayon ay tuluyan na itong inabandona. At ayon sa mga chismis, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang halimaw na si Lord Gladney sa kanyang susunod na alay. Sa puntong ito, sobrang takot na si Shiho, ngunit gawa-gawa lang pala ng group leader ang buong kwento bilang isang nakakatakot na istorya. Kaya sinabi ni Jero kay Shiho na wala siyang dapat ikabahala. Gayunpaman, ngayong naset na ng group leader ang nakakatakot na atmosphere, sinabi niya sa lahat na oras na para sa main event ng gabing iyon, ang test of courage na dadaan sa kagubatan ng nayon.
At marami sa mga babae ang na-excite dahil iniisip nilang magandang pagkakataon ito para mapalapit kay Naruko, ngunit nang maisip nila ito, napagtanto nilang matagal na nilang hindi nakikita si Naruko. Sa katunayan, habang abala ang lahat sa pag-e-enjoy sa party, si Naruko naman ay abala sa pag-set up ng iba't ibang trap sa kagubatan bilang paghahanda sa kanyang assassination plan, at nang matapos siya, ngumiti siya ng may kasiyahan dahil wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Pagkatapos ay inanunsyo ni Taki na opisyal nang nagsisimula ang Test of Courage. Ang destinasyon ay isang shrine, pero delikado talaga ang pagpunta roon kahit hindi dahil sa supernatural na dahilan. Kaya naman nag-set up sila ng isang photo stand sa kalagitnaan ng daan. Ang goal ng lahat ay kumuha ng picture doon ng pares gamit ang selfie sticks. Sinabi ni Taki sa lahat na gumawa ng mga alaalang hindi nila malilimutan habang buhay at sabay-sabay silang nag-cheer. Pagkatapos noon, nakita natin na naipares si Jero kay Shiho at sobrang takot niya. Sa isang flashback, pinaalalahanan ni Mei si Jero na ito na ang malaking pagkakataon niya. Ipinaliwanag niya ang tinatawag na suspension bridge effect. Ito ay kapag bumibilis ang tibok ng puso ng isang tao dahil sa takot at napagkakamalan niya itong feelings para sa taong kasama niya. Sinabi ni Mei na kailangan sunggaban ni Jero ang pagkakataong ito kung ayaw niyang manatiling walang girlfriend habang buhay. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan pinasalamatan ni Shiho si Jero sa pananatili sa tabi niya at humingi siya ng tawad dahil pinapahirapan lang daw niya ang trabaho nito. Sinabi niyang mas magiging madali sana kung nanatili na lang siya sa bahay, pero sinabi ni Jero na hindi iyon mahalaga. Ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay mas naglilimita sa paraan ng pag-atake ng kalaban. Kung may isa lang siyang hihilingin sa kanya, iyon ay ang kalimutan muna niya ang lahat ng alalahanin at i-enjoy ang biyahe. Kaunti lang ang pagkakataong tulad nito sa buhay niya at walang dahilan para sayangin ito dahil lang may gustong pumatay sa kanya. Ipinaalala ni Jero na trabaho niyang protektahan siya at labis na naantig si Shiho sa mga salita niya. Maya-maya, muling natakot si Shiho, pero itinuro ni Jero na photo stand lang naman iyon. Walang ideya si Jero kung paano gamitin ang selfie stick kaya si Shiho na mismo ang kumuha ng picture. Excited niyang tiningnan ang litrato pero bigla siyang natakot nang makita niyang napalitan ng isang maitim na anino ang mukha ni Jero. Nang tumingala siya, napagtanto niyang wala na si Jero sa paligid. Agad niyang tinawag ang pangalan nito habang nagpapanik at desperado niya itong hinanap. Kalaunan ay nakita niya si Jero at sobrang gaman ang pakiramdam niya. Pero sa kasamaang palad, natunaw ang katawan nito at lumabas na isa pala itong uri ng halimaw. Napasigaw si Shiho sa takot at tumakbo siya para iligtas ang sarili niya. Halos maabyutan na siya ng nilalang pero nakapasok siya sa shrine. Pilit niyang pinakalma ang paghinga niya habang tumitingin sa paligid. Biglang naging sobrang liwanag ng ilaw sa labas ng gusali at napansin niya ang isang lubid na pangbitay malapit sa kanya. Isa pang nilalang ang lumitaw sa harapan niya at dahan-daang lumapit. Sobrang takot ni Shiho kaya hindi na siya makasigaw. Pagkatapos ay naging tao ang nilalang at hindi makapaniwala si Shiho sa nakita niya dahil ang ama niya pala iyon. Sinabi nito na nasa pagitan siya ng buhay at kamatayan bilang isang offering para kay Lord Gladney. Nagbuhos ito ng inumin at sinabing hindi niya inakalang magkakaroon siya ng pagkakataong makainom kasama siya. Punong-puno ng sama ng loob si Shiho kaya desperado niyang tinanong kung bakit siya nito ginawang successor. Biglang nabiyak ang mukha nito at ang umiiyak nitong mukha ay umaming hindi niya dapat ginawa iyon. Ipinaliwanag nitong masyado niya siyang binigyan ng mataas na pagtingin dahil anak niya ito. Muling nabiyak ang mukha nito at ang galit nitong mukha ay nagsabing malaking pagkakamali ang lahat. Sinabi nito na sa kaibuturan ng puso niya ay alam niyang hindi siya kailanman magiging malakas. Ang pilitin ng isang bagay na lampas sa kakayahan niya ay magdadala lang sa kanya ng paghihirap. Natakot ng husto si Shiho at muling nabiyak ang mukha nito. Ang bagong mukhang ito ay mas nakakatakot pa at sinabi kay Shiho na bitawan na lang ang lahat. Hindi kinaya ni Shiho ang mga salitang iyon at tuluyan siyang nahulog sa kontrol ni Naruko. Itinuro niya kay Shiho ang lubid na pangbitay at patuloy siyang dinudurog emotionally. Sinabi niya na siguradong sobrang hirap para sa kanya ang mabuhay ayon sa expectations niya at ng lahat ng tao sa paligid niya. Dahan-daang lumapit si Shiho sa lubid at inamin niyang gusto na lang niyang mamuhay ng magaan. Isinuot niya ang lubid sa leeg niya at naghanda ng tapusin ang lahat. Pero sinabi niya na higit sa kahit ano, tunay siyang naging masaya dahil napapasaya niya ang lahat gamit ang magic tricks niya.
Tinanggal niya ang lubid sa leeg niya dahil nagkaroon siya ng ibang pananaw. Kahit pa ang pagtutulak niya sa sarili ay hindi kailanman magpapalakas sa kanya, gusto pa rin niyang mag-improve at tumanggi siyang tumakas. Agad siyang kumawala mula sa shrine, pero bigla niyang napagtantong nahuhulog siya mula sa bangin. Sobrang taas ng kinalalagyan niya at naisip niyang dito na magtatapos ang buhay niya. Biglang napuno ng iba't ibang salita ang isip niya, pero sa pagkakataong ito ay puro iba't ibang solusyon ang laman nito. Sa gitna ng napakaraming suggestions, pinili niya ang pinakamagandang option. Ginamit niya ang payong niya para pabagalin ang pagbagsak niya, pero agad itong nasira. Tumanggi siyang sumuko dahil madidismaya niya ang lahat ng taong nagprotekta sa kanya. Maya-maya ay nakita natin na nasa ibaba si Jero, gumamit siya ng isang substance na lumawak sa lupa. Pagkatapos ay sinalo niya si Shiho at bumagsak sila sa cushion na ginawa niya. Namangha si Shiho at napagtanto niyang ang cushion ay gawa mula sa water-absorbent polymer na niregurgitate ni Jero noong party. Ipinaliwanag ni Jero na kailangang magmukhang self-unalive o aksidente ang trabaho ng mga hitman dahil kung hindi ay maghahihinala ang mga tao. Magiging suspect sa mga kamag-anak ni Shiho at mas marami pa sa mana ang mawawala sa kanila. Kaya naman sobrang maingat nilang pinaplano ang lahat kabilang na ang buong alamat tungkol kay Lord Gladney. Napagtanto ni Jero na si Naruko mismo ang gumawa ng buong kwento. Dumating si Soundmaster Naruko at sinabi ni Jero na napakatalino ng plano nito. Sa mismong sandaling kumuha si Shiho ng picture sa photostand, tinamaan siya ni Naruko ng shockwave. Nag-ulo nito ang sense of direction niya at nahiwalay siya kay Shiho. Biglang lumitaw si Naruko sa harapan nila at sinabi nitong mas maayos pa ang kondisyon ni Jero kaysa sa inaasahan niya. Sinabi rin nitong huwag mag-alala dahil kailangan niyang sundin ang rules. Kapag kinuha niya ang buhay niya at ni Shiho, kailangan itong magmukhang aksidente. Mangangailangan iyon ng maingat na pagpaplano kaya aalis muna siya sa ngayon. Sinabi ni Jero kay Shiho na masyado ng delikadong manatili roon at kailangan nilang makalusot palabas. Pero sinabi ni Shiho na tuluyan nang nanghina ang mga tuhod niya at hindi na siya makagalaw. Wala nang choice si Jero kaya sinabi niyang babuhitan na lang niya siya. Natatakot pa rin si Shiho kaya awkward siyang kumapit dito. Naisip ni Jero kung tama ba ang paraan ng pagbubuhat niya sa kanya, pero wala na silang oras para mag-aksaya pa. Nag-inject si Jero ng poison sa sarili niya at agad siyang tumakbo. Habang tumatakbo sila, inactivate ni Naruko ang modified bloodline increment niya na tinatawag na Mind Whisper. Napuno ng mga boses mula sa iba't ibang direksyon na tino-torture sina Jero at Shiho gamit ang pinakamalalalim nilang insecurities. Nagpanik si Shiho at tinanong kung ano ang nangyayari. Mabilis na napagtanto ni Jero na pinaglalaroan ni Naruko ang isip nila. Samantala, nakita nating komportableng nakaupo lang si Naruko. Napansin niyang sobrang bilis makarecover ni Jero at napagtanto niyang kinakalaban niya ang secret modified bloodline ng Poison Masters. Inamin niyang nasa peak condition si Jero, pero sinabi niyang maaabot sila ng mind whisper niya kahit saan sa bundok kaya imposibleng makatakas sila. Binigyan ni Jero si Shiho ng earplugs, pero naglabas naman si Shiho ng noise-canceling headsets para sa kanilang dalawa. Sa ganitong paraan, makakapag-usap pa rin sila habang nabablock ang tunog sa paligid. Napaisip si Naruko na maling desisyon ang takpan ang mga tenga nila. Kapag nag-build up ang mind whisper niya, kayang punitin ng sound blades nito ang laman ng katawan. Kinalabit ni Naruko ang isa sa mga string niya at nagpakawala ito ng panibagong insecurity na may matinding destructive power. Muntik nang tamaan si Jero pero nagawa niya itong maiwasan at maging si Naruko ay nagulat. Ipinaalala ni Jero sa sarili niya na huwag makinig at umiwas gamit ang balat niya. Ang tanging opsyon niya ngayon ay palakasin ang katawan niya at mas patalasin ang sensitivity ng balat niya sa mga galaw ng kalaban. Para magawa iyon, gumamit siya ng toxin na tinatawag na Lunar Peak. Dahil dito ay naiwasan niya ang isa pang attack, pero hindi nag-aalala si Naruko dahil hindi naman si Jero ang tunay niyang target. Maya-maya ay nahulog muli si Shiho sa kontrol niya at napagtanto ni Jero na hindi pala talaga siya ang target ni Naruko. Naabot nito ang tenga ni Shiho sa pamamagitan ng pag-vibrate mismo sa headphones nila. Pinatakbo ni Naruko si Shiho at may napagtanto siya. Hindi lang pala ang ama nito ang trauma ni Shiho, isa pala siyang treasure trove ng trauma. Ibig sabihin nito ay kaya niyang wasakin ang loob niya ng paulit-ulit. Gumamit si Naruko ng hallucination para ipakita kay Shiho ang imahe ng tiyuhin niya.
Sinabi nitong pabigat lang siya at dapat noon pa niya iyon naintindihan. Nakakapagod daw kumbinsihin ang shareholders na hindi siya isang walang kwentang tao. Labis itong ikinasakit ni Shiho at direktang kinausap siya ni Naruko. Sinabi nitong sumang-ayon ang tiyuhin niya sa planong patayin siya kaya siya nito pinayagang sumama sa trip na ito. Gusto raw ng buong pamilya niya na mamatay siya at wala ni isang kakampi niya. Biglang sinipa ni Jero ang hallucination ng tiyuhin at sinabing puro kasinungalingan lang ang lahat. Ipinaliwanag niyang napakaraming bodyguards ang ininterview ng tiyuhin niya bago siya tuluyang kunin. Paulit-ulit itong kumuha ng mga walang kwentang tao na walang alam sa trabaho at palagi itong pumapalpak. Malaki ang nagastos nito pero hindi pa rin ito tumigil sa paghahanap. Nakipag-ugnayan lang ito kay Jero dahil nabasa nito ang isang napakagandang 10,000 character review mula sa grupo ni Haim. Kaya ito nagdesisyong magiging ligtas si Shiho kasama niya. Tinanong ni Jero si Shiho kung gagastos ba ng ganoon kalaki ang isang lalaking tingin sa kanya ay pabigat lang. Sumang-ayon si Shiho na tama siya at pagkatapos ay pinatulog siya ni Jero. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya maaaring hayaan na makontrol ulit siya ni Naruko. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jero kay Naruko na alam na niya kung paano gumagana ang illusions nito. Ang illusions at brainwashing nito ay sumasaliksik sa isipan ng tao para ilabas ang traumatic memories nila at palakihin pa ang epekto ng mga ito. Inamin niyang marami talagang emotional scars si Shiho at natukso nga sandali ang tiyuhin nito. Hindi man iyon kalakihan, ginamit naman ni Naruko ang sandaling iyon para palakihin ito ng husto. Itinuro ni Jero na alam na ni Shiho ang sarili niyang weaknesses at buong tapang niya iyong nilalabanan. Araw-araw siyang nagsisikap kaya sinabi niya kay Naruko na tigilan na ang pagpapahirap sa kanya. Samantala, sinusubaybayan sila ni Mei at sinabi niyang malapit na dapat sila. Biglang lumabas si Jero mula sa kagubatan at hindi makapaniwala si Mei sa nakita niya. Karga-karga ni Jero si Shiho sa kakaibang paraan habang wala itong malay at may suot pa siyang cat ears. Sinabi ni Jero kay Mei na kunin si Shiho at lumayo na sa village habang hahabulin naman niya si Naruko. Dahil 2 beses nang nasira ni Jero ang plano nito, gugustuhin na siyang patayin muna ni Naruko. Ang laban na ito ay sa pagitan na nilang dalawa, kaya nanumpa si Jero na tatapusin niya ang buhay ni Naruko. Sinabi niyang trabaho naman ni Mei ang panatilihing ligtas si Shiho. Pinaalalahanan ni Mei si Jero na isa lang siyang marriage advisor, pero pumayag pa rin siyang tumulong sa pagkakataong ito. Bago sila umalis, chinek ni Jero ang headphones ni Shiho. Nadiskubre niyang nagsugal si Naruko na lumapit kay Shiho para maitago ang isang device sa headphones nito. Sa ganoong paraan, kaya nitong magpadala ng mas malalakas na hallucinations at brainwashing mula sa malapitan. Inamin ni Jero na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kondisyon ng techniques ni Naruko. Pero isang bagay ang sigurado siya, kailangan niyang palabasin si Naruko sa lantad na lugar. Samantala, napagtanto ni Naruko na patuloy lang sisirain ni Jero ang mga plano niya. Ang pinakamatalinong gawin ay alisin muna si Jero para makapaglaan siya ng oras kay Shiho. Nakahanda na ang plano niya kaya sinabi niyang oras na para magsimula ang kasiyahan. Nagsimula muli ang laban nila at agad napansin ni Jero na naging mas seryoso si Naruko. Sobrang kumpiyansa ni Naruko dahil hindi gaanong epektibo ang poison gas sa open area. Wala ring silbi ang poison needles maliban na lang kung makakalapit si Jero. Alam ni Jero na hindi gagana ang galaw ni Naruko kapag naputol niya ang mga wire nito kaya gumamit siya ng poison laban sa mga iyon. Pero nagulat siya nang tumalbog lang ang poison at walang epekto. Ipinaliwanag ni Naruko na nag-vibrate ang mga string niya sa napakataas na bilis. Dahil dito, imposibleng damaykit sa mga ito ang kahit anong liquid. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na dumating na rin sa wakas ang oras. Biglang nagsimulang manginig ang lupa at ginamit niya ang modified bloodline niya na tinatawag na Grand Actor. Lumikha ito ng isang napakalaking nilalang at walang choice si Jero kundi umiwas at tumakbo. Naglabas si Jero ng ilan sa mga poison niya at ibinato ang mga ito sa kung saan. Patuloy na umatake ang giant beast, pero biglang nagulat si Naruko sa isang bagay. Tumigil sa paggalaw ang halimaw at hindi maintindihan ni Naruko kung ano ang ginawa ng Poison Master. Nagmadaling alamin ni Naruko ang nangyari at napaisip siya kung pinutol ba ni Jero ang mga puno imbes na ang mga wire. Masyado iyong mahirap gawin at dapat naramdaman niya iyon. Hindi rin nilanta ni Jero ang mga puno gamit ang poison at mukhang perpekto pa rin ang kondisyon ng lahat.
Lubos na naguluhan si Naruko at natakot siya nang makita ang totoong nangyari. Tuluyang pinigilan ni Jero ang halimaw at ipinaliwanag niyang gustong-gusto ng mga tree friends ni Naruko ang medicine niya. Ibinunyag ni Jero na gumamit siya ng plant growth formula na ginawa niya para mapabilis ang paglaki ng mga halaman sa hardin. Itinuro niya na ang weakness ng teknik ni Naruko ay sobrang hirap nitong iton ng maayos. Hindi kayang tumugtog ni Naruko ng precise notes habang patuloy na lumalaki ang mga puno. Dahil sobrang bilis ng paglaki ng mga ito, nagsisimulang maputol ang mga string. Kaya sinabi ni Jero na oras na para sa finishing blow. Ngunit biglang sinabi ni Naruko sa nakakatakot na tono na ang takot ay natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng isip ng tao. Nagulat si Jero at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Ibinunyag ni Naruko na matagal na niyang itinanim ang mga binhi ng takot sa isipan ng mga estudyante. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay palagwin ang mga iyon. Samantala, sa campsite, sinabi kay Shiho na may emergency. Nagkasakit daw ang isang estudyante habang ginagawa ang test of courage kaya sinubukan nila itong dalhin sa ospital. Sa kasamaang palad, nadiskubre nilang nabara ang kalsada dahil sa mga bumagsak na bato. Maya-maya ay nakita nila ang isang giant creature sa malayo at tuluyan silang nilamon ng takot na pinalalakas ni Naruko. Nagsisigawan sa takot ang mga estudyante dahil kumbinsido silang iyon ang galit ni Lord Gladney. Napagdesisyonan nilang totoo ang sumpa at may malaking kapahamakang darating. Sa gitna ng kaguluhan, idineklara ni Taki na kailangan nilang sundin ang alamat at magbigay ng sacrifice. Katulad ng sinasabi sa alamat, kailangan nilang piliin ang pinakabatang tao. Chinek nila ang student IDs ng lahat at napagdesisyonan nilang si Shiho ang pinakabata. Labis na natakot si Jero nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Naruko na huli na ang lahat dahil imposibleng mapigilan ang ganitong klase ng panik. Hinabol ng terrified mob si Shiho at nadapa siya sa lupa. Hindi na masasaya pa si Naruko dahil malapit nang matapos ang buhay ng target niya. Hindi kakalma ang mga estudyante hanggat hindi nakakahanap si Jero ng paraan para tapusin ang buhay niya. Hindi pa tapos si Naruko sa pagpapakita ng iba't iba niyang abilities habang nagpakawala siya ng malakas na sipol, kumilos ang kamay niya sa napakabilis na bilis at hiniwan niya ang isang puno, pagkatapos ay ginamit niya ang hair strings niya para tuluyang makagawa ng isang violin. Namangha si Jero habang iniisip niya kung gagamitin na ba ni Naruko ang violin kasama ang modified bloodline increment ng Soundmaster. Salamat sa panonood ng recap ko, siguraduhing i-like ang video.